Nagmula man sa iba't ibang organisasyon, iisa ang pinaglalaban ng White Ribbon Walk sa Makati City. Panagutin ng mga sangkot sa flood control corruption scandal. Yan ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Makati City. Andrea, ano na ang latest dyan? Pinky, panaka-naka ang pagulan pero hindi niya napigilan ang pagmarcha at kung nakikita nyo nga sa aking likuran ay tuloy-tuloy pa rin ang programang ikinakasa ng iba't ibang grupo dito sa Ninoy Aquino Monument sa Makati. Mag-aalas 4 ng hapon nang mag-umpisang dumating sa Ayala Triangle ang mga miyembro ng iba't ibang grupong kalahok sa ikinasang White Ribbon Walk Against Corruption at candle lighting sa lungsod ng Makati. Kasama na rito ang grupong Akbayan, Tindig Pilipinas, Atom, Makati Employees Against Corruption, Manindigan na, Makati Villages Council at Siklab. Bahagi pa rin daw ito ng serye ng mga kilos protestang ikinakasa para ipanawagan ang pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon na nabunyag sa flood control scandal. Sama-sama para ipanawagan ang pananagutan sa harap ng matinding skandalo sa korupsyon na nakita natin nitong mga nakaraang linggo at buwan. At talagang siguraduhin na dapat mayroon ng makulong dito sa mga investigasyon na nangyayari. Iisa naman ang panawagan ni Akbayan President Rafaela David at mamamayang Liberal Representative Laila de Lima kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa revelasyon nito ngayong araw kung saan itinuro nito si President Bongbong Marcos na nag-utos umano sa 100 billion peso budget insertions. Dapat lahat panagutin, no sacred cows. No one is marked safe from the people's call for justice. Sana magpaliwanag na agad ang presidente, lalo na ay yung mga paratang ni Zaldico ay nakapatungkol sa kanya. Pero hindi naman din pwedeng pa-victim si Zaldico. Dapat umuwi na siya kasi ang hirap naman, isa siya sa mga main suspect dito sa skandalong ito. Tapos mag-expose siya sa TikTok. Napakahalagang bumalik siya, ipakita niya yung ebidensya at mag-testify under oath, hindi sa video. Siguro mas maganda yung umuwi na talaga siya. Okay, syempre may sinasabi siya about nangangamba siya sa kanyang seguridad. Pero meron namang pwedeng mga precautions na pwedeng gawin para masiguro na maging secure siya. Hindi pwede yan na magsisiwalat siya ng mga ganyan, ng mga napaka-seryoso na mga bagay, na mga akusasyon na wala siya dito sa Pilipinas at kailangan yung mga ganyang akusasyon gawin yan under oath. Pasado alas 5 nang magsimulang magmarcha ang mga grupo at hiwa-hiwalay ang kanilang ruta. Merong mga tinahak ang papuntang EDSA, meron ding nagmarcha sa gawin ng Buendia. At sa Ninoy Aquino Monument, dito nga muling nag-converge para sa isang maikling programa. Pinky, bago pa nagsimula yung itong mga grupo ay ilang tauhan na rin ng Makati City PNP, Traffic at Peace Personnel ng Makati LGU ang nakapwesto para tiyaking magiging mapayapa ang aktibidad na ito. Nanawagan naman si Representative de Lima sa mga sasali sa 3-day rally sa mga susunod na araw na sana ay mapanatili ang kapayapaan at iwasan na umabot ito sa dahas. Balik sa iyo, Pinky. Alam naman natin, Andrea, na maraming mga rally. Meron nga this Sunday again, it's a 3-day rally. Pero yan dyan sa Makati, magpapatuloy ba yan every Friday? Wala silang nabanggit, Pinky, kung magiging every Friday na ito. Pero ang tiniyak nila ay kasado na yung November 30 trillion peso march o sa Bonifacio Day. At meron ding mga kilos protesta na ikakasa leading up to that day. Pinky. Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Makati City.